Sandro Marcos, nilaglag na si Martin Romualdez. Aba, anong nangyayari dito? Mukhang nakakabingguhan na. Sana Oo, mukhang totoo nga yung hinala natin na nagkakaroon na ho ng labanan dyan kay Marcos at dito kay Martin Romualdez. Ano kayang nangyayari sa magpinsan? Mukhang nagkakalaglagan na. So ngayon nga alam naman na natin na maraming nangyaring issue, diba? At eto na lalong-lalo na tong 2026 na budget na pinirmahan na ng ni Martin Romualdez. Ngayon mukhang etong si Sandro Marcos ay mukhang bumibigay na at may plano ng palitan si Martin Romualdez bilang speaker. Mamaya papanoorin ho natin yan at ito yung awayan ni John Vic Remulla at ni Torre. Kaya naman pala dati tinawag ni John Vic Remulla si Torre na na bulldog. Dapat nga hindi bulldog, dapat dun monkey. Ngayon nga parang nagkakasilipan netong mga to dahil nga dito sa pagiging pagiging PNP chief ni Torre na hindi niya nga deserve. Sa totoo lang etong kay Torre, hindi niya naman talaga deserve na na tawag dito na maging PNP chief. Siya marami pa pong mas deserve kay Torre, kaso nga lang dito nga yun, nagkakalaglagan na ho dito ng dahon, guys. Mukhang malapit nang makapunta rito yung tsunami. Wala pa naman mga flood control lang Bicol. Nito ang ganda ng background natin, Kawayan. Yan talaga. Siyempre, ayan ang mga probinsya vibes. So eto rin pag-usapan din ho natin etong mapatungkol dito sa online gambling. Samantalang etong si Marcos Jr. hindi daw problema ang online gambling, kundi ang pagiging addict daw. Walang kapag hindi na alam niyo, sa totoo lang etong sugal na to, pag hindi ka nga dito nakakapag-sugal, parang siya buding yan. Pwede mong ibenta yung gamit mo, pwede mong ibenta yung kung ano-ano basta makapagsugal ka. So ganoon din naman sa pag-addict, talagang maibebenta mo yung ibang gamit mo para lang makahit-hit ka. Ganyan naman talaga yung nangyayari ngayon na realidad sa Pilipinas. At marami dyan nakaka-relate. So yun nga mga banateros, mga kabiyaya, So dito muna tayo. Sa awayan ni General Torre. Ko na dito muna pala tayo. Sana yun, ayaw gumana ng mouse natin, naglalag. Hindi ko alam ba't naglalag tong hinayupak na to. Medyo makunat-kunat yung ating pinagpapatungan. Hanapin lang natin kung nasan na yung awayan ni John Vic Remulla. Eto. Ayusin lang natin yung phone kasi tawag dito. Mukhang hindi sakto dun sa sakto ba? Yan pala, sakto naman pala So eto, panoorin ho natin etong na to. Ba't may nakalabas na Panoorin ho natin etong awayan netong dalawang kumag na to. Hindi maganda yan. Alam mo, Torre tsaka John Vic Remulla, magsuntukan na lang kayo. So ito, panoorin natin. Ayaw ma-play. May namumuong turf war umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulla. Ito raw ang dahilan kung bakit napurnada ang isang revamp sa police force. Narito ang exclusive agenda report ni Francis Polder. Tablado ang pinagtupad na reshuffle ni PNP Chief Nicolas Torre matapos palitin ng pwesto kamakailan para sa second highest position o Deputy Chief for Operation sina Lieutenant General Bernard Banac at Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa source ng Billionario News Channel,
Bunso dito ng namumuong turf war sa pagitan ni Torre at DILG Chief John B. Cremulya Naku sa po. NAPOLCOM resolution document na eksklusibong nakuha ng BNC with the subject recalling, setting aside, and modifying the present designations, assignments, and reassignments of third-level position of Lieutenant General Jose Melencio Nartates and 12 others. Nakasaad na habang nasa Chief PNP ang kapangyarihan na mag-designate, assign at mag-reassign ng police commissioned officers sa third-level positions base sa Section 26 ng Republic Act 6975. Ang kapangyarihan na mag-review, approve at mag-modify nito ay nasa NAPOLCOM. Nitong August 9, nag-issue ng resolusyon ng NAPOLCOM para sa placement ng third-level positions na kailangan ang review at confirmation ng Commission and Bank. Pero Naku. nalabag daw ang proseso sa reassignment ni Torre. Kaya ni-recall, sineset aside at ipinapamodify ang designations, assignment at reassignment ni Banak at Nartates. Kasama sina Police Major General Robert Alexander Morico II, Police Major General Anthony Aberin, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Police Brigadier General Jack Wanky, Police Brigadier General Romeo Macapas, Police Brigadier General Arnold Argente, Police Brigadier Naku po. General William Segun, Police Colonel Hansel Marantan, Police Colonel Jonathan Abella at Police Colonel Arnold Rosero. Inatasan din ng NAPOLCOM ang PNP na mag-issue ng order kaugnay sa pagbabalik ng mga opisyal sa dati nilang mga pwesto. Dated August 14 ang dokumento at pirmado ni na SILG Remulla, Commissioner Rafael Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM at 3 pang Commissioner. Pero blanco o walang pirma ang Chief PNP. Matatandaan na kabilang sina Nartates at Torre sa mga opisyal na pinagpilian ng Pangulo na papalit sa nagretirong si General Romel Marbel. Wala pa namang pahayag ang PNP kaugnay dito. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. So yan no, ang ibig sabihin po nitong ng turf war, hindi trap war, turf war, ay namumuong parang digmaan or parang namumuong digmaan ng teritoryo. Naku po. So siguro, hindi alam nyo ito may hinala ako dito. Hindi kaya talagang kasi sa totoo lang, ang dali lang kasi talaga utuin ni Torre. Hindi, sa totoo lang, ang daling utuin ni Torre. So, hindi kaya yung pagiging PNP chief ni Torre ay pansamantala lang talaga. Talagang iginawad lang sa kanya ni Marcos Jr. para lang may pakita sa kanya na natuwa si Marcos Jr. sa mga pinaggagawa niya. Kasi pwedeng pwedeng mawala sa kanya to eh. Ngayon pwedeng tanggalin agad sa kanya to ni Marcos Jr. sa pamamagitan niya ni John B. Cremulya. So hindi natin alam pero medyo nakakatawa ho ito kung sakaling magkatotoo tong mga sinasabi ko. Tsaka unang-una, kung mag-away man si John B. Cremulya at Torre, kung kahit magpatayan sila, wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam kahit magpatayan yung mga yan. Ang atin lang dito, mukhang may namumuong talagang Hindi kasi sa administrasyong Marcos, uso yung ganyan eh. Uso yung ganyan na, alam mo yun, na parang, pasensya na kayo kung may mga naririnig kayo nagpopok-pok. Wala tayo sa studio ngayon. Tawag dito, yung administrasyong Marcos kasi talagang agawan ng pwesto dyan. Lalo kapag ikaw ay panay-banat mo sa mga Duterte. Tingnan mo si medyo hindi na pag-uusapan sino ba to? Yung dating TV anchor. Si Luis. Nakalimutan ko apelyido ni Luis. Hindi masyado bumabanat sa mga Duterte yan. Tingnan mo, parang wala lang siya sa balita ko, tatanggalin na nga tayo sa administrasyong Marcos kasi, pag malakas ka bumanat sa mga Duterte, in ka sa kanila. Pero kapag ikaw ay medyo pa takot sa Duterte,
at hindi ka katulad ng kasing hindi ka kasing kupal ni Torre tsaka ni Auntie Claire, kanselado ka sa kanila. Ganyan, kailangan dyan talagang kupal ka. Pag hindi ka naging kupal, wala ka. So ito si John Vic Remulla tsaka si Torre. Tsaka ito ang hirap talaga magsama-sama ang mga demonyo, no ka ba? Pag mga demonyo nagsama-sama, talagang gulo-gulo yan. Walang matinong samahan niyang mga yan, ha? Walang matinong samahan niyang mga ganyang samahan. Halos lahat sila dyan halangang bituka kulay kulay violet mga dugo ng mga yan. Talagang hindi yan kasi syempre pataasan ng pride yan. Pataasan ng ego. Ika nga nila ng ego. Asan na yung yan. Pataasan sila ng ego at alam naman natin na mga ma-pride yang mga yan. Dito, eto, na-reactionan ko na to sa Facebook page ko, pero dito, pa-reactionan natin ulit. Alam nyo, sa totoo lang, ang daming pinatamaan ni Torre dito. Si Lisa Araneta Marcos, si Marcos Jr., si Percy Paloma, si Franz Castro, si Laila de Lima, lahat. Halos sa pool ho dito sa panayam ni General Torre na kapag pangit ka, adik ka. Bobo talaga, putik. At hindi lang iba yung pinatamaan dito, pati yung tawag dito, pati sila mismo. Pati siya mismo tinamaan dito sa sinabi niya na kapag pangit, adik. Bobo talaga, no? Paturingan na General, di nag-iisip ang kupa. Siguro gwapong-gwapo to sa sarili niya. Hayop na yan. Sabihin mo kapag nagda-drugs, pangit. Paano naman? Kaya nga, ang daming nagre-reklamo ngayon ng mga netizen na tangin na ka, pati kami nananahimik dito, dinadamay mo. Oo, pangit kami pero hindi kami nag-drugs. Ewan ko ba rito kay Torre. So ito, panoorin natin tong hype na to. Lahat ng addict, pangit. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na addict, tingnan mo yung itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala proud siya dun no? Substance user na gwapo at maganda. Naghahalusinate, nangingisay at tila nawawala sa sarili. Ito ang ilang epekto ng sigarilyong tinatawag na tuklaw o mas kilala sa bansa na tuklaw cigarette. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang tuklaw ay isang uri ng tabako na nagmumula sa Northern Vietnam. May epekto itong kahalintulad ng marijuana ngunit mas delikado. Ginagamit ito sa pamamagitan ng paghit-hit gamit ang kawayan at ang iba naman ay nginunguya. Gayunman, panguya mo kay Torre. Ang nicotine content nito na nasa 9% kumpara sa mga ordinaryong sigarilyo na nasa 3% lamang. Sinabi pa ng PDEA na base sa kanilang pagsusuri, ang sigarilyong tuklaw ay mayroong synthetic cannabinoid na nakaaapekto sa utak ng tao na nagre-resulta ng tila pangingisay at pagkawala sa sarili at kung mapapasobra ay maaaring ikamatay. Nako. Ang Philippine National Police delikado nga to. na ng 5 nakakapangit nga to. dahil sa pagbebenta ng tuklaw. Ang crackdown naman natin, hindi lang dyan sa tuklaw kundi sa iba pang mga droga, lahat ng pinagbabawal na gamot. Sinabi pa ni General, baka ipagbawal mo rin, Torre, pangit ha. Kapag pinagbawal ang pangit, bawal ka na dito sa Pinas. Ay, naku po, Torre. Walang magandang maidudulot sa katawan ang anumang uri ng ipinagbabawal na gamot. Ba't ba pilit sila ng pilit? Kita naman nila, ang resulta napakasama. Ikamamatay nila. So, I would rather tell our kababayan na huwag na kayo maging biktima dyan. Huwag niyo subukan at sayang lang talaga ang oras at panahon niyo at lalo-lalo na ang buhay. Paalala ng PNP sa mga magulang, bantayang mabuti ang kanilang mga anak. So, Torre, paano yan? Si Madam Lisa, si bossing mo. Oo, di ba? Tawag nga ng iba dyan, palaka. Paano si Percy Paloma, yung congressman na tabingi yung panga?
paano yun? Pangit yun. Ibig sabihin, adik yun. Ganun. Oh, sino pa? Sino pa mga pangit? Oh, yung mga congressman. Oh, diba? Ang daming pangit. Katulad niyan, si Paduano. Pinaglihi sa problema. Sino ba? Marami pa, maraming ano eh. O yung mga tansu vlogger, 'di ba? Mga dugyot, mga pangit. So, ibig sabihin, ano rin 'yun, mga adik din. Ang galing mo, Tori, ha. Minsan-minsan tumatama ka din, ha. Ay, paano yan? Katulad niyan, yung kuya ng kalaban mo, si Boying Remulla, pangit din. Ibig sabihin, adik din yan. Hindi nag-iisip tong tao na to. Boplax talaga. Oo, wala talaga sa tamang ano, no, sa tamang kondisyon. Ewan ko ba kung bakit ba nagkaganito to si si Torre. Siguro dito tayo, no, sa usapang online gambling na pinag-usapan kahapon. Lakihan nga natin. Paano ba lakihan to? Lakihan natin, ha. Ay, malaki na pala yun, eh. Eto. Pag-usapan natin to, yan. City, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical. So malato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So, sir, why do we give them 48 hours pa? Kung sure naman kayo. So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Sayang kita. Sayang kita ni Marcos. Sayang kita ng gobyerno dyan. Di alam nyo itong online gambling na to, isa to sa pinakamalaking kinikickback ng gobyerno. Sobrang laki kasi ng kita talaga nila dyan kaya hindi nila matanggal-tanggal yan. Ito, pakinggan natin. Your Honor, Hindi ko naintindihan kasi binigyan nyo since it's August 14 Binigyan nyo since July 5. You know, if you call them into the room, you are the central bank. So I'm sorry, Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservative, these are gentlemen, etc. But if you called everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links. Then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to... Sir, the ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong technical people sa central bank? Kayo nagre-regulate ng e-wallets Or sayang yung kita nung 2 days? Your Honor, it's because of that reason to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo. At pumayag sila. So alam na nila. So naghahanda na sila. Number 2, the public, sila nga ang biktima Sila ang biktima. Why do they need to notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please, I look forward to working with you. I'm sorry, ikaw yung nandito in the central bank. Pero central bank is one of the most respected institution na may political will dito. Ang monetary board is independent. So, pag sinabi yung decisive yung action, decisive tayo. Yeah. Sir, may I move to PAGCOR? First of all, may I start by thanking you na meron know your customer. Senator Cayetano, babalikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? it starts from today. Kailangan po matatapos. Anong araw po yan? That's 2 days sa Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, in-expect natin na committee na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan.
By end of Saturday. Sa Saturday. Opo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So, ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Opo, wala na po. Pag may nakikita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Para malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni Senator Cayetano, wag mo ninyo biro-biruin ng komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, iko-contempt ka namin. Yes, Your Honor. And we'll also take, we will sanction also the concerned BSP. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, if I may, just very short, Mr. Chairman. Right. Thank you, Mr. Chairman. I would respectfully object, Mr. Chairman, to that statements made by Central Bank in saying that they need time 48 hours to take it down, while we heard from ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable yung answer bakit kailangan ng 48 hours. We wanted to protect the public eh. Namamatay na nga yung mga tao eh. Numbers don't lie. These facts, these reports, ang dami pang hindi nare-report, Mr. Chairman. Kausap mo lang yung isang governor sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpapakamatay dito, pare. Bakit di natin ma-stop? Again, Mr. Chairman, I'm really sorry. It is not acceptable yung binibigay na sagot kung bakit hindi natin mai sara ngayon kung kaya naman. Ngayon, if there's another answer, Mr. Chairman, that would convince this representation na bigyan pa rin ng 24 hours, sige ho, I will agree. But right now, the answers being given to us, Mr. Chairman, hindi ho acceptable. Sorry. Thank you. Thank you, Senator Villanueva. Yes. Sandali lang po, Mr. Chairman. We'd like to clarify the... Ang hirap kasi dito, paano ito masusolusyonan? Eh, ultimong presidente, ayaw ipatigil to. Katulad na lang yan, di ba? Katulad niyan, kung matatandaan nyo, sinabi ni Marcos Jr. na total ban na ang Pogo sa Pilipinas, di ba? So, ang nangyari nun, nawala nga yung Pogo. Ang pumalit, tawag dito, Pigo. Pigo po yung pumalit nung panahon na yun. So parang ang sagwa naman na para tayong niloloko una ng presidente kasi nga sinabi niya noon na total ban na ang Pogo, 'di ba? Nakita niyo naman yung mga balita mapatungkol sa Pogo. Ang nangyari, tinanggal yung Pogo pero pinalitan ng Pigo, Filipino version. Yun yung yun yung masaklap doon. At ang isa pa, eto yung online gambling na to, kahit anong salita dito ng Congress, ng Senate, kahit anong sita nila dito sa Senate, kung tututulan to ng presidente, di parang wala din. Diba? Tsaka dapat yung mga vlogger na nagpo-promote ng mga sugal, yung mga artista nagpo-promote ng mga sugal, dapat yan ang pinapatawag din ng Congress. Hindi kami mga vlogger na DDS. Diba? Yan dapat mga pinapatawag na nakausapin nila sa na ipatigil na yan. Para mawala na yung droga. Alam niyo yung sugal parang droga din kasi yan eh. No, talagang grabe yan. Ang daming pamilya din na sinisira niyan. Ewan ko ba? So dito, ituloy pa natin. Statement of the BSP representative because very important po yan. Is your statement is within 48 hours you will ban the apps on the e-wallets or you will ban e-wallets to be utilized by these gambling operators? That's two different things, ha? Kasi yung apps,
tanggal lang yan, ibig sabihin walang advertising. Pagpunta mo sa GCash, sa PayMaya, hindi na lalabas yun. Pero iba yan sa pinagbabawal nyo ng paggamit ng e-wallets sa pagbayad nitong gaming na ito. Let's clarify that. If you're saying the latter, which is to ban, then I am with you, I support you, and I congratulate you if you can do that within 48 hours. So let us clarify, Mr. Chairman, ano ba talaga? Yung pagtanggal lang ng advertising apps sa e-wallets or pagtanggal talaga ng e-wallets sa paggamit sa pagpusta nito mga games na ito? Mr. Chair, dito kay BSP kay Governor. What's your name, sir? Mamerto Tangonan, Your Honor. Ba't kinakailangan pa ng isang araw na palugit? 48, ba't kinakailangan pa ng 48 hours? Sabi nga na dito, isang pindot lang yan, tapos nawala na yung apps na yan. Ba't kinakailangan palugit? Para marami pang pwedeng tumaya? Para meron pang mga kukuha ng porsyento sa mga taya na yun? Mr. Chair, Sir, I'm asking may I interject? Sir, excuse me. I want him to answer my question. Senator Rafi finish first. I want him to answer my question, Senator. Pakisagot lang po yung tanong ko. Ba't kinakailangan ng 48 hours na pwede naman gawin agad-agad? Tulad nga sinabi ni Senator Villanueva and Senator Migs, nagtataka lang kami. At si Erwin nga nagsabi, pag hindi mo makagawa yan in 48 hours, ikukontem ka. Pakipaliwanag. Okay, mabilis lang. Anong proseso ba dapat ang ginagawa para ito ay tuloy na matanggal? So, Your Honor, we provided 48 hours because one, as I've mentioned earlier, we want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links and icons to the online gambling sites. The other reason, Your Honor, is so that we will also provide time for the customers, for the consumers to withdraw. Ha? Magpapaalam ba kayo sa mga consumers nyo? May ganun pala, no? Ang galing, no? Magpapaalam pa sila sa mga nagsusugal daw para ayos, oh, alam nyo, ito yung kinaganda dito sa totoo lang, ito yung kinaganda dito kahit papaano kay Rapi Tulfo na yung mga ganitong Pero sana nga magpatuloy to kasi baka katulad lang to ng PCSO, sinimulan tas biglang nawala. Kaya mahirap. Okay, tuloy natin. Their funds from the online gaming account once they learn that we are already removing the links from the BSI mobile payment applications and websites, Mr. Chair. So within that time, for consumers who may want to take their money out from their online gambling accounts, they may do so, Mr. Chairman. Fine, Mr. Chairman, just to clarify. So what the gentleman from the BSP is saying is bawal na gamitin ang e-wallets for online gambling. We need a categorical statement from you. Bawal or tinatanggal mo lang yung app or bawal na? We're removing the in-app links po from the not the use websites. Not the use, because what happens now if they want to go into a scatter or whatever game and it says there how to pay using PayMaya, GCash, nandun pa yun. So are you telling us you're just taking out the app but you're not taking out the use, being able to use that app wallet to pay the account? Yan ang importante, sir, Mr. Chairman. Mahalaga yun, malaman ng taong bayan. So what is your answer before I will just ask my colleagues? This is very important. Are we going to ban now the e-wallets from being utilized for online gambling payments? Mr. Chair, before he answers, because I'd like to put this in the proper perspective, this representation was the one who this morning made the suggestion, considering that the PAGCOR and the ICT has yet to do some struggling on how to regulate the online games operators. Ang sabi ko nga, maybe BSP should issue a suspension order to all wallet platforms like PayMaya, GCash, etc., to suspend their links to all online gambling operations. Yun po yun. Hindi ko alam na
bakit sila po yung parang nagigisa ngayon samantalang they're only I think they have only a very limited participation. Sir, are you a game developer? Are you an enabler? Are you Oo nga, bakit sila nandyan? Di ba ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Chair, mga online game gambling operators? Senator Marcoleta, let's just clarify this. Kasi sila yung nagbigay ng pahintulot o lisensya sa mga e-wallets. Pero kasama po ba sa paglilisensya ninyo na pumasok sila sa sugalan, BSP Governor, sir? Did you allow them? I mean, meron po ba kayong go signal to include online gambling sa e-wallets? Did you do that? Kasi alam ko po, e-wallet para padala ng pera, di po ba? Bakit po pumayag kayo? I mean, this has been going on for several years now. Mr. Chair, we allowed them to send funds or to remit funds to legal and Pero po, bilisan na po natin. Pinayagan nyo ba sila na maglagay ng gambling? Pinayagan po ninyo? Yes or no, sir? Yes or no? Did you? Yeah. Did you or did you not? Para malinaw po tayo, may katanungan po Senator Marcoleta. At magtatanong pa po Senator Cayetano, hindi pa po kami tapos sa PAGCOR. Just answer yes or no. Pinayagan nyo ba? Sandali po, hindi pa nasasagot muna yung tanong ko eh. Ay, kayo muna magot sa tanong ko. Kayo po ba ay game developer? Kayo ay enabler, promoter, and marketer ng online games? Kasi hindi po. Mr. Chair, parang sila ngayon ang nagigisa eh. That's why I'd like to point out, ano po ba yung limited participation ninyo eh? Kasi ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito eh. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCash ang dinidiin natin? Parang nakikita ko, we're all barking on the wrong tree. I just made a suggestion this morning but I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator eh. Ang kanila, sa akin pong pagkakaunawa, the participate. Tama naman yun na na tawag dito na bakit sila yung parang napuputukan. No, parang sila yung napuputukan ni GCash nga lang. Pero yun nga tawag dito, ang maganda kasi dito kung sino talaga yung promotor nito sa Pilipinas nitong online gambling na to. No, yun talaga dapat yung tutukan din dito eh, hindi itong mga nasa baba lang. No? Is performed and GCash has employed stringent regulatory and compliance control. So, bakit sila yung receiving? And dito lang naman ang punto. Let us be very reasonable here. Don't be harsh on anybody. Yung PAGCOR ang uunahin natin dito. Sila yung nag-breakdown ng regulation. If they cannot regulate their own accredited and approved online game operators, at sinasabi nila ngayon dito, Mr. Chair, ang problema yung pong mga illegal. Bakit hindi po nyo puntahan ng mga platforms, Mr. PAGCOR? Ang mga platforms, kabisado naman natin kung sino-sino sila. Ito yung Google Pay. Ito yung Amazon, ito yung Facebook, ito yung Twitter. Can you not go to them in the first place with the help of DICT? Doon kayo magsimula. That's the first layer. And then go back to your legal or illegal. Tingnan nyo kung meron silang KYC measures to protect the public. Why are we frying the e-wallet? Wala po akong nakikitang participation nila sa e-gambling or whatever. Yes, but they are the conduit to... Alam nyo dito, ang ganda ng sinabi ni Marcoleta dito. Buisit lang si Tulpo, sausaw ng sausaw. Sausaw ng sausaw si Tulpo eh. Nananahimik ka muna, Tulpo. Hindi, alam nyo, totoo, dapat talaga, katulad niyan yung pinaka, kasi kada, ko rin to eh, tinignan ko rin to. Sa totoo lang, nagtry ako maglaro nito eh, nitong mga online gambling na to. Pero saglit lang naman. So, hindi naman masyadong grabe. Nag-testing ka. So, makikita mo dyan sa ilalim niyan, sa ilalim nung pinaka-background nung sugal, nandun yung logo ng PAGCOR.
No. So talagang ako sangayon ako sa sinabi ni Senator Marcoleta na bakit hindi natin yung pinaka mga pinuno, yung mga natin, yung mga ipatawag natin, hindi itong mga ito. Kasi parang useless kapag ito yung sinabun mo eh. Oo, mahirap silang banlawan. Mahirap silang banlawan, no? Oo. Kasi hindi naman sila yung pinaka-boss dyan, no? So tama si, si Senator Marcoleta. So eto na nga, yung kanina sinasabi ko na etong ipapasang 2026 budget proposal. Oo. O, ngayon pa lang nila babantayan. Ngayon pa lang nila babantayan to, hanip na yan, no? So babantayan na daw ni Sandro Marcos itong 2026 budget proposal. Sana nga, at ba't ngayon ka lang magbabantay? Ilang taon na nagkaroon ng ilang taon nang lumipas ang may mga budget yung kada taon. Ngayon ka lang naisipan yung ganyan. So ito, panoorin mo natin. Ipinahayag ng presidential son na si House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na hindi ito papayag na ang maipapasang pambansang pondo para sa 2026 ay malayo sa bersyong isinumite ng administrasyon ng kanyang amang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa nito ang pahayag matapos formal na ma-turn over ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Sa ikaapat na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbabala ito ng reenacted budget kung hindi rin lang tugma sa mga prioridad ng kanyang administrasyon ang ipapasang 2026 national budget ng Kongreso. Sa Lunes na, August 18, nakatakdang umpisahan sa Kamara ang deliberasyon sa panukalang pondo ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaan para sa susunod na taon. Pasok. I will not Charis. allow a budget Ay, on the floor to di pala pass si Charis that is not- Pempenco to. that is a mutation of the NEP or that is become too far off from the NEP. As majority leader, I won't allow it to happen. Hindi po ba yung touch-and-pitch sa power ng Congress? Well, it's the prerogative of the House to pull from certain agencies that haven't been utilizing their funds. Okay. Ano naman ang tawag dyan, utilization rate. Nako, yan na nga, no? So, grabe. Oo, kung kailang hawak, may na naman, tiba-tiba na naman po ang mga demonyo. Ang mga demonyo dahil meron na naman, magkano ba yun? 6 trillion ba yun? 6 trillion na tayo, tingnan nga natin. 6 trillion ata yung budget na yun. Ito ata yun, no? Tingnan nga natin kung ito yun. Alam ko kasi nasa 6 trillion ito. So talagang limpak-limpak na naman na limpak-limpak na naman na pera. Ito nga, no? So nagkakahalaga pala ito ng, wait lang i-ano lang natin iusog lang natin, medyo naglalag lang yung kasi naka-hotspot lang tayo ngayon. At medyo nagluluko-luko yung ating mouse. So dito nakalagay 6.7903 trillion, no? Trillion ng hinihiling na 2026 national budget ng Congress. Grabe, laking pera niya, no? Pengi nga ako 1 trillion. Oo. Ipang i-scatter ko lang. I-scatter. Yan na, Congress. Edukasyon na ang may. Sa edukasyon daw na naman to. Ito, may panibago na naman. Anong meron para... The next performance will start momentarily.